Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw, health checkers sa Luzon, Visayas at Mindanao. Check na araw po sa ating lahat. Unang linggo ng Disyembre, 23 days na lang at Pasko na. Panahon na naman ng amihan at dapat nararamdaman na natin ang lamig ng gabi at yakap ng cool winter air na mula pa sa Siberia. Pero bakit ganun mga kapwa health checkers? Mainit-init pa rin. Christmas traffic, isama na rin ang gabi-gabing ganap at syempre nandyan pa ang mga namamaskong inaanak, mga biyaheng divisoria para sa mga regalo sa kamag-anak, kaibigan at minamahal. Tiyak na mai-stress ka at tunay ngang medyo mainit sa pakiramdam. Ang ating Disyembre serye ay magpo-focus sa holiday season at kaakibat ng mga health and wellness concerns nito. Sisimulan natin ang series na ito at ifo-focus ang psychological aspect ng ating kalusugan. Stressful talaga ang Kapaskuhan lalong-lalo na sa ating mga health checkers na nasalanta ng serye ng bagyo kamakailan lamang. Kaya naman ang ating panauhin ngayon ay isang eksperto sa pag-handle ng stress at pagpigil sa burnout para maging happy ang ating celebration ng Kapaskuhan anuman ang ating katayuan at saan man tayo naroroon. Kasama natin dito sa Health Check Plus ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, check na check at tunay na suki dito sa ating programa. Isang professor, licensed professional teacher, registered nurse, MBE degree holder at rehistradong psychologist. Tunay na isang mental health advocate at practitioner, let us all welcome Professor Michael U. Jimenez. Check na araw po sa inyo, Prof. Mike. Maraming salamat, Teacher Eddie. Talagang check na check talaga tayo. At syempre, sa lahat ng mga taga-subaybay natin mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo na rin talaga. Lalo na ngayong nalalapit na ang Kapaskuhan. Kumusta ka naman, Teacher Eddie? Anong nararamdaman mo? Check na check po, Prof. Mike. Kayo po, kumusta? Nako, eto, happy at syempre nakakaranas ng stress. Nako, kumusta kaya kayo? Lahat ng aming mga tagapakinig dyan, anong nararamdaman nyo ngayon? Tignan nyo nga ang nararamdaman nyo, kayo ba ay masaya dahil magpapasko na? Masaya pa kayo o medyo stress din kayo? Nako, sama-sama tayong haharap sa stress, pati na rin sa kasiyahan nitong Kapaskuhan. Alam niyo, Prof. Mike, yan nga ang ifo-focus natin ngayon sa ating kwentuhan kasama ang ating mga health checkers, no? Kasi nabanggit natin na maraming mga posibleng dahilan ang stress at burnout tuwing Kapaskuhan, no? Ano bang mga pwedeng gawin para i-manage ito? Meron po ba o talagang darating na lang yung stress na yan, Prof. Mike? Oo nga, ganyan nga yan, Teacher Ellie. Siya pala, Teacher Ellie, nakapag-set up ka na ba ng Christmas tree tsaka ng Christmas lights sa inyo? September pa po, Prof. September. Yung mga tagapakinig kaya natin, kayong mga taga-subaybay, ang ating mga health checkers, kumusta naman? Kayo ba'y may Christmas tree sa inyong kanan na side? Kayo ba'y may Christmas lights sa inyong kaharapan? At kayo ba ay may mga decoration dyan? Naku, tumingin nga kayo sa inyong paligid, malamang meron kayong mga Christmas decors, pero yung iba sa inyo, wala pa sigurong dekorasyon dahil kumbaga busy. Naku, kalam nyo, mga a few weeks ago, sabi namin, naku, maglagay tayo ng Christmas lights. So ang ginawa ko, Teacher Ellie, kinuha namin yung Christmas light na luma, no? After that, di ba buhol-buhol yan eh. Parang ganyan ang stress ng Pasko, no? Parang buhol-buhol na Christmas light. Kaya dapat hahanapin muna namin yung dulo. Yung dulo na yun yung pinakaunang-unang gagawin. Parang ngayong Kapaskuhan, dapat ang pinakaunang-unang ginagawa natin, mga health checkers, time management. Kasi marami tayong gagawin. Kaya naman para sa lahat ng mga health checkers natin dyan, alamin kung ano ang inyong schedule. Alamin ang who, sino ang inyong i-meet, ang what, ano ang inyong gagawin pag kayo ay nag-meet, ang when, kailan kayo mag-meet, ang where, saan kayo mag-meet, ang why. Pwede nyo na rin tanungin, bakit ba kayo mag-meet, ang how, paano kayo mag-meet. At kapag nalagay nyo na yan, yung schedule nyo, medyo maayos nyo na kahit papano.
Syempre lahat tayo may mga schedule. Kung kaya ninyo, edi gawin ninyo. Hanapan natin ang solusyon yan. Gawan ng paraan yung mga schedule. Kung tingin naman natin hindi natin magagawa ng paraan, mga health checkers, ipasa na lang natin kay Santa Claus siguro or sa ating kapamilya, sa ating kaibigan para hindi naman tayo na-stress. Nako, ayaw kaya natin maging Rudolph the Red-Nosed Reindeer, yung namumula ang ilong natin, no, dahil sa sobrang stress ngayong Pasko. Kaya Teacher Ellie, ikaw, kailan kayo naglagay ng Christmas lights? September pa lang. Aba, nakita niyo naman kung gaano ka-prepared si Teacher Ellie sa ating mga kapakinig. Totoo yan, Prof. Mike. At alam ko marami sa ating mga health checkers na nakikinig at nanonood ay relate na relate kapag pumatak ang September, ilabas na ang mga Christmas decor, no? So, nabanggit ninyo, Prof. Mike, ang ganda ng mga nasabi ninyo sa ating mga health checkers na tip, no? Time management, who, what, when, where, why, and how, no? So, kailangan aalamin pala namin itong mga kapwa health checkers natin para mas ma-prioritize, tama ba, Prof. Mike, no? Kung alin-alin yung mga dapat gagawin. Oo, syempre kasi 'di ba, mga health checkers, alam niyo naman, meron kayong mga tao na gusto nyong makita, may mga tao na medyo gusto niyo lang ng makita ng kaunti, no? So, iba-iba. Oo. At stressful din yung pag-identify na yun, Prof. Mike, ano? So, Oo actually, naman. meron sa isang health checker natin na taga Caloocan dito, nagtatanong kung ano daw po ba ang senyales at sintomas na ang kanyang kasamahan ay inaabot na ng excessive stress at burnout. Ano po ba yung mga dapat tandaan na mga signs and symptoms ng excessive stress at burnout, Prof. Mike? Nako, malalaman nyo na yung kasama nyo na sa inyong bahay or sa inyong opisina ay nasa-stress at nababurnout kung number 1, nagiging irritable na, no? Nagtataka kayo, o konti lang na bagay, galit ka agad, konting bagay lang, parang hindi na niya alam kung anong gagawin, bigla na siyang sisigaw, ganyan. So, nagiging irritable. Kaya kayo, kung napapansin nyo na, naku, parang irritable ko ngayon naku, baka burnout na yan. Isa pa, baka pag iniisip nyo at tingnan nyo nga mabuti kung anong ginagawa ninyo para baka yung kontrabida sa bawat nangyayari, sa bawat preparation. Dapat hindi ganyan, dapat ganito. So, okay lang naman maging perfectionist, kaya lang pakinggan natin ang ating mga kasamahan. Yung stress at burnout, kapag nararamdaman niyo na parang bakit ganun, parang hindi na ako nasasarapan dito sa ham, parang hindi na masarap yung pagkain, baka naman mamaya kumbaga sa sobrang stress, hindi mo na ma-enjoy yung celebration, yung Christmas season. Tapos minsan nagawawalan ka na nga ng gana. So kapag nakita nyo na gano'n na ang sitwasyon, burnout na yan. Ibig sabihin wala nang flame, wala na yung excitement niyo para sa Pasko. Ang nakita nyo, itong Kapaskuhan na to ay punong-puno ng kapaguran, napapagod kayo. Kaya naman, siyempre dapat nagpapahinga. So sa mga health checkers, pag nararamdaman nyo na kayo ay madaling mairita, walang kailangan nyo magpahinga. Hindi tayo yung Christmas tree nga Christmas tree, hindi pwedeng nakasindihan ng tuloy-tuloy, no? Otherwise, mag-iinit yan. Kaya kailangan natin ng pahinga konti. Kapag nakikita nyo, sometimes you need to stop. Sometimes kailangan po natin mag-pause sa ginagawa natin. Hindi po yung tuloy-tuloy tayo. Ganon, Teacher Ellie, ang pwedeng gawin. Ayun pala yung mga pwedeng nating tandaan, no? At napakasimple nung mga nabanggit ni Prof. Mike, very practical, no? Sa ating mga health checkers, magpahinga at mag-pause. Tama po, Prof. Mike? Siyempre, magpahinga, mag-pause, no? Kailangan eto, hindi naman marathon itong Kapaskuhan, no? Pero iba sa atin, akala mo naman araw-araw nagtatatakbo, nagmamarathon para nakikipag-unahan. So, konting hinay lang, konting pause tayo dyan, konting stop. Darating at darating din tayo dyan sa day ng Christmas. Alam niyo po, Prof. Mike, nabanggit niyo na po kanina ito na napakadami nung mga pwedeng pagmulan ng ating stressor, no? Kapag Christmas holiday season. Pero marami din pong mga bagay na nagbibigay ng saya, no, sa atin tuwing Christmas season. Ito din po ba ay nakaka-stress or kahit na sinasabi nating good stress ito, ano po ba yung pwedeng gawin para ma-manage itong mga good stress at bad stress na tinatawag natin tuwing holidays? Ayan, ako maganda na banggit mo yan, Teacher Eddie. Tandaan po ninyo at na aming mga health checkers, dalawang klase ang stress sa buhay. Isang good stress at isang bad stress.
pero nasa sa atin po kung ano pong tingin natin, no, sa mga bagay-bagay. Kasi yung perception natin, yung pananaw natin, yung tingin natin, yun minsan ang nagsasabi na good stress ito or bad stress. Pag iniisip mo po na, naku, Pasko na naman, gastos na naman, ayan, naku, ang mangyayari dyan, parang bad stress siya. Pero pag sinabi natin na, oh, Pasko, marami kong kailangang i-look forward sa araw na to. Tapos ililista mo, ano nga ba yung mga ganda? So may good, tapos may bad side. Siyempre, ang tinitingnan natin dyan, number one, naku, gastos pala ito dahil Kapaskuhan. Kaya nandyan yung financial pressure, no? Katatanggap mo pa lang nung bonus mo, parang saan ka napunta yun, ganyan. So kung kayo ay nakaka-relate sa ganyan, naku, ibig sabihin baka kailangan nyo mag-budget. Hindi po tayo si Santa Claus na unlimited na pwedeng ibigay lahat ng regalo sa lahat ng mga tao. Kaya very important po sa financial, magplano. Sino ba ang kailangan kong bigyan? Siyempre, usually, yung pinakamalakit sa puso mo, no? Pinaprioritize natin yan eh. O, ito yung mga una kong bibigyan, at ito naman. Hindi naman kailangan na lahat pera. Hindi naman kailangan na lahat bagay. Kumbaga, ang mahalaga dito, yung personalized na approach. Sa maraming paraan po, maipapakita natin ang ating pagmamalasakit at pag-alaala sa mga taong malalapit sa atin ngayong Kapaskuhan. So, isa yon yung sa financial. Yung ikalawa naman, ano pa ba? Nako, itong walang katapusang traffic. Kung kayo po, mga health checkers, ay apektado ng traffic, yung pakiramdam nyo, bakit may parada na ng bamba? Parang araw-araw may Christmas parade dito sa dinadaanan ko. So, ito po ay napakagandang practice para magpakasaya ngayong Pasko dahil tinetest po nito ang inyong mga pasensya. Congratulations po sa mga hindi umiinit siguro dahil ang ginagawa nyo siguro umiinom na lang kayo ng tubig kapag kayo ay natatraffic. O kaya pag natatraffic po tayo, mag-deep breathing naman tayo dyan. Pag natatraffic tayo, mag-isip tayo ng ano bang mga pinagpapasalamat ko ngayong araw na to. Pag natatraffic tayo, isipin na lang natin na mamaya tulog na ako. So, again, medyo perspective, kaya napakahalaga po ng nagagawa ng pananaw natin para yung stress maging good or maging bad. Nako, tsaka nandyan pa rin po ang mga last minute, nako, yung mga last minute na Christmas gifts. Meron po sa inyo, mga health checkers, marami po dito, baka ang ginagawa ninyo naku, sa ako na magpe-prepare, sana na ako magpaplano, pag hindi po kayo nagplano, di ang mangyayari dyan po, ano na lang po ang makita ninyo, baka bigla kayong mapabili. Ngayon pa naman, usong-uso yung Christmas sale, 50% off. Tandaan nyo po ito, nako, ikaw Teacher Ellie, may listahan ka na ba ng mga reregaluhan ngayong Pasko? Of course, Prof. Mike, dahil naka-budget din po ang si Teacher Ellie dyan, Nako, very good to si Teacher Ellie, naka-budget, no? Naka-plano si Teacher Ellie sa kanyang mga pagbibigyan ng regalo. Kaya alam nyo, napakahalaga niyan. Ito po ang tatandaan natin. Wag po tayo magde-decide pag very emotional. Pag sinabi kong very emotional, pwedeng negative or pwedeng positive. Kapag sobra-sobra po kasi tayong saya, nako, ito po, mensahe ko po to sa inyong lahat. Kasi pag sobrang saya po tayo, dyan po tayo biglang napapabili ng isang bagay na later on sasabihin natin, bakit ko to binili? Yan. Mga health checkers, tignan nyo po ang inyong mga binili noon na kaya nyo binili nung time na binibili nyo, tuwang-tuwa kayo. Tapos pag uwi nyo ng bahay, ba't ko ito nabili? Yan, mahalaga yung may budget no? Alam niyo, ops, ang ganda nito, tuwan-tuwa ako, may budget ba ako? Yan, ops, ang ganda nito, tuwan-tuwa ako, sandali lang, baka sobrang tuwa lang to, baka pag uwi ko, hindi na ako masaya dahil nabili ko na. So, titingnan din po natin yung naramdaman natin na, sandali, masyado akong masaya, baka medyo kailangan kong pag-isipan tong bagay na to. Naku, alam niyo po ba, marami po, yan po sa psychology, no? Sa psychology po kasi, yan po ang tinitingnan. Pag masyadong masaya ang tao, ibang desisyon na gagawa niya. Biglang napapa-down payment sa isang appliance na hindi naman pala niya kailangan. So, again, mahalaga po na alamin po natin yan na yung ating mga gastos ay nasa budget pa rin. Ganon ang pinakamahalaga. Oo. Naku, Prof. Mike, alam nyo, relate ako dyan kasi napakarami talagang mga holiday sale ngayon sa iba't ibang mga platforms. Kapag punta ka ng mall, kapag ikaw ay nag-online shopping, kahit saan talaga makakita ka ng mga sale na ganyan. So, mga health checkers, sa mga nakikinig at nanonood ngayon, maganda, iwas stress, no? Magkaroon ng budget at kailangan talaga isipin
kung talagang kailangan ba ito o hindi para iwas sa stress in the long run, ano, Prof. Mike? Kumbaga masaya tayo ngayon pero dapat masaya pa rin tayo sa bagong taon. Tama po yan, Prof. Mike. No? And maganda na nabanggit nyo po sa ating mga health checkers ang mga sources ng possible good and bad stress and burnout. No? Meron po ba, Prof. Mike, naman yung mga pwedeng maging high risk sa holiday stress at burnout? And bakit po sila nagiging high risk kung sakaling meron man? Nako, Teacher Ellie, oo, merong mga high risk. Ibig sabihin, nako, ito yung mga high risk. Ito ang masasabi natin na, nako, sa mga taga-subaybay natin po dyan, kung kayo po may kamag-anak na single parent, alam niyo naman dito po sa Pilipinas, sa 100 plus million na population, 15 million po ang single parents natin. At 96% po dyan ay single moms. Kaya po kami po ay nakikibahagi sa inyong kabisihan, no, sa ating mga single parents. Dahil ang mga single parents, ibig sabihin, ikaw lahat, yun ang mangyayari. Minsan wala kayong katuwang, no? At kumaga, kung meron kayong nahihingan ng suporta, malaking bagay yon. Pero nakaka-stress para sa single parent na asikasuhin yung lahat-lahat dahil wala silang katuwang nga. So, anong gagawin? Ako mag-prepare nito. Anong lulutuin? Ako mag-prepare nito. Anong saan ko gadalhin ito? Ito po. Sa lahat ang mag-prepare. Sa single parent pa lang yun. Ang ikalawa natin, no, kaya ito sila talaga ang mga heroes ang ating mga OFWs, no? Ang ating mga OFW na nasa iba-ibang mga lugar sa mundo. Nako, lalong-lalo na ang ating mga seafarers na Paskong Pasko, ang ginagawa nila, imbis na kasama ang kanilang mga pamilya, sila ay nag-aano minsan, no? Nagpapala ng yelo kung nandun sila sa malamig na lugar. O kaya Paskong Pasko, ang ginagawa nila is nasa gitna ng sila ng dagat, tapos merong malaking alon pa minsan. Kaya talagang nandun yung homesickness ng ating mga seafarers at ang ating mga OFWs, kumaga namimiss nila yung pagkakataon na makasama, makasalo yung kanilang mga kapamilya kapag nasa hapagkainan. Kaya malaking challenge ito para sa ating mga OFWs at single parents at syempre pati na rin Teacher Ellie doon sa mga tao na nakataranas ng depression, mga mental health condition. Batid po namin sa atin po mga health checkers ngayon na nakikinig, kung kayo pong ay health checker na nagugulat din po kayo sa sarili ninyo na bakit ganoon kapag Pasko parang bigla akong nalulungkot, kapag magpapasko na para akong nadadown. Usually po ganyan po talaga ang nararamdaman ng mga taong may mental health conditions kapag nandito na po ang espiritu ng Pasko. Kasi sa gitna ng kasiyahan, parang nag-iisip kayo na napakasaya, dapat ako masaya din, pero bakit ganoon? Hindi ako kasing saya ng ibang tao. Bakit nakakaranas ako ng lungkot? Kung yan po ang inyong nararamdaman, yan po ay minsan bahagi po ng season. So, again, tandaan po natin, let's be kind, no, sa bawat isa, sa ating mga single parents, sa ating mga OFW, sa mga tao may mental health conditions, and also let's be kind to ourselves. Yan. So, mga single parents, kung hindi man makakauwi, kung single parent ka, OFW, di ka makakauwi, single parent na sabi mo sa sarili mo, bakit ganun? Parang hindi ko maibigay ang gusto kong ibigay sa aking anak. Bakit hindi ko maibigay yung perfect gift? Ako, wala pong perfect gift at wala pong perfect Christmas. Ang mahalaga po ay yung presence over presence. Yung nandun po kayo para sa kanila, pwedeng physical, pwede din pong virtual. At kung minsan sabi ko nga, yung mga seafarer, no, hindi sila makakontakt sa kanilang kamag-anak dahil nasa gitna sila ng dagat, tapos minsan walang internet connection. Ganun yan, 7 araw, matagal na panahon, wala. Kung hindi man sila makakonect, edi after ng Christmas, doon po ay mag-connect po tayo sa ating mga kapamilya. So, and let's be kind to ourselves po. Kung hindi nyo po mabigay yung expectation, kasi parang ang iniisip po natin minsan, naku, ito ang expectation, parang ito dapat ang ibigay ko, ito dapat ang celebration. Nako, ang mahalaga po yung pagmamahalan at pagsasamahan ngayong Pasko. Presence over presence. Napakaganda nung nabanggit ninyo, Prof. Mike, no? At i-recognize po natin yung mga high risk natin for burnout and holiday stress, ang ating mga single parents,
OFWs, ang ating mga kasamahang health checkers na may mga mental health conditions. Kaisa niyo po kami no sa pagtitingin at paglo-look out for sa inyo, no. Be kind to ourselves and to others, pero lalong-lalo na sa ating mga high risk na nabanggit ni Prof. Mike, no, sana ay mas kind tayo at mas mindful, tama ba Prof. Mike, kapag mayroon mga kasamahang mga ganito? Maging sensitive po tayo din sa kanila po. Kumbaga mahalaga na sabihin natin sa kanila kung gaano kahalaga na tayo ay nakikipag-communicate sa kanila, na hindi po tayo nag-e-expect ng ganitong regalo o ganyang bagay. Ang mahalaga po ay nakakausap natin sila. Napakaganda Prof. Mike at napakarami nating napag-usapan, pero para isara lang at itong interview natin, unang segment ng ating interview, Prof. Mike, magbigay po tayo ng mga tips na pwedeng gawin para sa maayos na mental level at upang maiwasan o ma-prevent natin itong holiday stress. Siyempre, uunahin natin ang pagpaplano. Again, planuhin ang Kapaskuhan para hindi kung ano-ano ang ginagawa natin. Kapag nakaplano yan, kumbaga, eto na, gagawin natin. Number 1, number 2, number 3. Pag walang plano, nako, kahit anong mag-arise dyan, baka yun ang gawin natin. Number 2, very important, syempre, yan tungkol sa pag-iisip ng regalo. Again, uulitin ko, hindi po tayo si Santa Claus. Kailangan po tayo po ay medyo matuto ng budgeting yung mga bagay-bagay. At syempre, mahalaga din na huwag mag-overcommit. Hindi yung lahat inuuhan mo na. Naku, kailangan uuhan ko to. Kulang ka na nga sa tulog. Oo ka pa ng oo. And syempre, bantayan po ang ating kalusugan. And very important, magpahinga po. Ang Kapaskuhan ay hindi panahon ng marathon. Hindi ito marathon. Ito ay panahon para tayo ay mag-relax, para makausap, makasama ang mga taong malalapit sa atin, iparamdam sa kanila ang warmth ng ating relationship with them at batiin sila ng maligayang Pasko ng buong puso. Maraming salamat Prof. Mike. Huwag po kayong bibitaw sa pagbabalik ng Health Check Plus. Pag-uusapan naman natin ngayon kung ano ang mga health tips ni Prof. Michael para managing stress this holiday season. Check na check yan. Wellness tips, susunod na. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Mga health checkers, 10,000 na po tayo sa YouTube at Facebook. Pagtulungan po natin abutin ang 15,000 sa pagtatapos ng 2024. Maaari ninyong balik-balikang panoorin ang ating mga episodes sa Health Check Plus YouTube channel or iscan ang QR code na makikita ninyo sa inyong mga screen. Mag-comment, mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga features. Be a health checker!